Hi guys, ngayon nga pala ay mag-review tayo at papakita ko na din sa inyo itong ginagamit kong indoor trainer na Rock Bros. Bali, matagal ko na nga pala itong ginagamit simula nung last December. Kaya kapag hindi ako nakakapag-bike, dito ako sa loob ng bahay namin indoor cycling. So, yun nga. Bali, ito nga pala ay regalo sa akin ng jowa ko nung Christmas. Kaya, sana all. Kung inaakala nyong papayagan na ako palagi, may rason kaya binilan ako ng indoor trainer. Nang hindi na daw ako kung saan pa pumunta. Dito na lang daw ako sa loob ng bahay namin magbike. So yun nga, tara, i-review na natin. Bali, ang presyo nga pala nito nung nagtitingin-tingin ako is nasa mga 2.5 to 2.2. Depende na lang kung saan kayo bibili, kung sa official ba o sa iba't ibang mga shop. Pero sabi sa akin ng jowa ko, nabili daw niya to na nasa mga 2.2 plus, ganun. Kaya, ang first impression naman natin dito is okay naman. May ano naman siya sa likod, yung iniikot kung gaano kabigat na yung pinipidal mo. So, ina-adjust siya dun sa likod and then, safe naman yung pagkakakabit kasi hindi naman siya matatanggal at nakalock naman. And then, isa pa, syempre mabigat, bakal siya yung pagkakagawa niya. Syempre di mo naman iniintindi kung mabigat o magaan ba yung indoor trainer. Di mo naman dadalhin sa labas. Diyan lang naman sa loob. Kaya goods na din. Bali, ingatan na lang kapag napawisan ng gano'n ng iwas corrode. Tamang linis lang din, punas. Almost 1 month plus ko na nga pala itong nagamit. Kasi yun nga, simula December hanggang ngayon, as of now, February 26. is ginagagamit ko na siya. Hindi naman tuloy-tuloy. So, abangan nyo na lang sa next vlog yung 100 days indoor trainer challenge. So, yun. Pag nagka-time na lang, gagawin ko yun. Kaya, as of now, nasa main condition pa din siya. Napakaganda pa din yung itsura niya kasi nga, alaga sa linis. And then, pagtapos kong gamitin, balik ulit dun sa lagayan niya. So, ito nga pala yung proseso ko. Bali, ito nga pala yung naglalak sa kanya. Iuusog mo lang pala siya dun sa bandang dulo nun na maluwagan mo na siya. And dito naman is yung ina-adjust ko yung tension ng nung bigat ng pagpedal. So, itong sa akin is nakaset siya tuwing gagamitin ko ng pinakamabigat na kaya ng gulong hanggang sa masikip na yung ikot talaga. So, yun. Tuwing nag-indoor trainer ako, bali almost 1 hour or 1 hour and 30 minutes yung ginagawa ko. And then sa pag-assemble niya same lang din kung paano mo siya babaklasin. Bali, tinatanggal ko dyan yung skewer kasi may libre siyang skewer nang ilalagay mo siya dun sa may silver part na yan. And then kapag tapos ka nang gumamit, babalik mo lang yung QR mo. Pwede din naman yung mismong nakaset na talagang QR pero ayokong gamitin nang hindi rin magasgasan. So, ang ginagamit natin yung libre na. And then yan. Kinakabit ko lang ulit. Tapos after ko pala siyang mabalik na ulit, di ko nagagamit yung bike. Inilalagay ko siya dun sa pinaka maliit na chainring and then sa pinaka maliit din na kag sa likod, para hindi mabanat yung RD natin. So, ganyan ko lang pala siya iayos. Tapos na. Pwede ko nang ikot-ikot lang, di ba? Pwede ko nang ibalik sa box. So, ang ginagawa ko is pinaplastic ko pa siya. Yung kasamang plastic niya dyan. And then, yung libreng QR din. So, papasok lang din natin yan. So, yun nga. Ang ginagawa ko is pagtapos nyo nga lagyan na yan ng plastic is lagay nyo na lang sa box ng yun nga, kagaya ng sabi ko, hindi siya agad magsira and tumagal yung buhay niya. Sinama ko na din yung patungan ng gulong and then libreng skewer and then naglagay na din ako ng iba pang mga gamit ng iwas kalat. After nyan is sinusunod ko naman tong cleat shoes ko. Bali, na-adjust ko lang siya dun sa pinakamasikip niya
And then after nyan ilalagay ko yan sa box. Syempre dagdag buhay na din yan kasi nga naalagaan mo yung cleat shoes. So that's it for this video. Sana nagustuhan nyo. And see you on my next videos. Yun lang. Please subscribe and bye bye.